ulo na nasa garapon? Tara, alamin natin. Noong taong 1936, sa lugar ng Aqueduct of the Free Walkers, ang mga magsasaka sa maliit na baryo ay namumuhay ng tahimik at simple. At dahil nga sa kahirapan ng buhay, ang mga tao rito ay porsigido na magtrabaho at sila nga ay nagtsatsaga para kumita ng salapi para may makain sa araw-araw ang kanilang pamilya. Ang buhay ng magsasaka ay hindi biro dahil ang trabahong ito ay lubhang napakahirap. Sa init pa lang ng araw ay nakamamatay na at kahit sinong tao ay hindi nangangarap na maging magsasaka. Ang mga tao rito ay nagtitiis at nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Mayroong isang pamilya na pumunta ng bayan para ibenta ang kanilang pananim at nung sila ay nasa bayan na, inumpisahan na nila ang pag-alok sa mga tao. Hindi madali ang kanilang pagbebenta dahil hindi naman lahat ng tao ay bibili. At umabot na nga ng hapon pero may bumili naman kahit papaano. At sa kanilang pag-uwi, inabot na sila ng dilim sa daanan. Bago makalampas ang pamilya sa malaking tulay, meron palang naghihintay na isang trahedya sa kanila dahil merong isang tao na nagmamasid sa dilim at nung sila ay malapit na makalampas ng tulay, hindi nila namalayan na meron palang tao sa kanilang likuran at sila ay walang awang pinaslang ng lalaking ito at isa-isa silang hinulog sa tulay at kinuha ang kanilang pera na kinita sa maghapon at kinaumagahan sa lugar ng pinangyarihan. Hirap ang mga pulis para mahuli ang salarin dahil nung mga panahon na yon wala pang mga CCTV at lumipas pa nga ang mga araw. Meron na namang bagong balita na namatay sa tulay at patuloy ang pambibiktima ng lalaki sa mga inosenteng tao na marangal na naghahanap buhay at dumami pa ng dumami ang kanyang nabibiktima at ang mga pulis hirap malaman kung sino ang nasa likod ng sunod-sunod na pagpatay sa lugar hanggat isang araw nahuli na ang responsable sa krimen at siya nga ay kinilala na si Diogo Alves. Isinilang noong 1910 at dahil nga sa kanyang mga krimen na ginawa halos 70 katao ang kanyang pinatay at siya nga ay hinatulan ng parusang kamatayan at siya nga ay pinagutan ng ulo noong taon ng 1841 ng February 19 at ang kanyang ulo ay dinisplay sa isang museo sa University of Lisbon, Faculty of Medicine. At dito na nga magtatapos ang video natin ngayong araw at sana huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon. Yun, salamat! Ang babae na binansagang si Rena